isang nakakakilabot na video footage ang makikita kung saan isang patay na baboy ay pinag-eksperimentuhan sa isang operating table habang sinusubukan ng isang grupo ng medical researchers na buhayin ito. Tinurukan nila ito ng isang misteryosong serum bago buksan ang machine. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang nabuhay ang baboy at gumalaw saglit bago tumigil sa paggalaw. Kasunod nito ay mapapanood natin ang mga medical scientist na sina Frank, ang project lead at ang kanyang fiancé na si Zoe. Kabilang sa team nila ang tech-savvy na si Nico, ang brainiac pero durugista na si Clay at ang kaakit-akit na videographer na si Eva na dinudokumento ang bawat experiment at investigasyon nila. Magkakasama nilang dinevelop ang isang groundbreaking serum na tinawag nilang Lazarus. Ginawa ang serum na ito na may pangunahing layunin ng pagpapanatili ng neural function sa mga comatose na pasyente, pati na rin ng pagpapahaba ng panahon kung kailan sila pwedeng i-revive. Hindi nila inaasahan na may kakayahan din pala itong buhayin ang namayapa na. Sinubukan ng kanilang grupo ang serum sa isang kamamatay lamang na aso na nagngangalang Rocky. Habang kinukunan ni Eva ng video ang naturang proseso, sa umpisa ay parang hindi ito gumana. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ay nagsimulang tumahol at gumalaw ng aso, kaya't nasabi nilang tagumpay ang kanilang eksperimento. Kinagabihan ay inuwi ni Frank at Zoe si Rocky. Napansin nila ang ilang pagbabago sa kalagayan nito. Tingin nila ay dahil ito sa kuryenteng bumuhay dito mula sa pagkamatay. Noong gabing iyon, pumasok si Rocky sa kwarto at umakyat sa kama. Nanatili ito roon at pinagmasdan si Zoe habang natutulog. Kinabukasan ay nagsagawa ng MRI scan ang grupo kay Rocky. Dahil dito ay napag-alaman nilang abnormal ang brain activity ng aso at ang serum ay dumadaloy pa rin sa dugo nito, kahit na dapat ay wala na ito sa loob ng ilang oras. Pagsapit ng gabi ay mag-isang nagtatrabaho si Clay sa lab, habang si Rocky naman ay nakakulong sa cage nito. Nakarinig si Clay ng malakas na ingay at natagpuan niya ang ref na bukas at nagkalat ang mga laman nito. Napansin din ni Clay na nakatakas ang aso sa cage. Sinubukan niya itong palabasin, pero sa kanyang paghahanap ay bigla itong nagpakita ng napakalapit at galit na umaangil. Kinuwento ito ni Clay sa kanyang grupo kinabukasan. Pinipilit niyang dapat daw ay patayin muli ang aso bago pa ito maging lalong agresibo. Binaliwala ng grupo ang kanyang mga reklamo at tingin nila ay nag-overreact lamang ito. Mamaya lang ay kinita ni Frank ang kanilang university dean at napagalitan dahil sa kaniyang kaduda-dudang mga eksperimento. Mistula daw siyang nagdidyos-diyosan sa pagbuhay nito ng mga patay na hayop. Kaya naman ay pinasara ng dean ang kanilang proyekto at binawi ang kanilang pondo. Naniniwala si Frank na merong nagpapanood sa dean ng footage ng kanilang mga eksperimento, lalo na ang mga video na patungkol sa pagtitest ng serum sa mga hayop. Mas malala pa ay dumating ang kanilang mga shareholder para sabihing binili ng isang malaking pharmaceutical corporation ang kumpanyang nagpopondo sa kanilang proyekto, kaya't ito na ang bagong nagmamay-ari ng kanilang research, equipment at ng serum. Ikinalugmok ito ni Frank at ng kanilang grupo, pero wala silang magawa rito. Inakusahan ni Zoe si Eva na siya ang nagsumbong sa dean dahil siya ang may access sa kanilang footage. Pinuna din ni Zoe ang timing ng mga pangyayari at sabi niya ay nagsimula ang lahat ng ito mula nung dumating si Eva. Matapos nilang ayusin ang pag-aaway ay nagdesisyon silang ulitin ang eksperimento at i-film nila para sa sarili nila ang proseso. Kinagabihan ay pumuslit sila sa lab gamit ang security pass na tinago ni Eva. Nag-set up sila ng equipment at naghandang muli ng isa pang patay na aso para pag-eksperimentuhan. Naging maayos naman ang lahat sa simula, pero nagsimula ang peligro noong inactivate ni Zoe ang main power switch at makuryente ito. Nagpanik ang buong grupo nang malaman nilang wala na siyang pulso. Kabadong tinurukan ni Frank si Zoe ng isang adrenaline shot sa dibdib, ngunit wala pa rin itong epekto. Napansin ni Frank ang engagement ring ni Zoe at nalamang ito ang dahilan ng kanyang pagkakakuryente. Nilapag niya ang katawan ni Zoe sa mesa.
Alam na nilang lahat ang gagawin niya. Gagamitin niya ang serum para buhayin ang kanyang kasintahan. Hindi sang-ayon sina Clay, Nico at Eva rito at pinaalala nila kay Frank ang etikal na pinsalang dulot ng muling pagbuhay ng patay na tao. Buwelta ni Frank dito ay responsibilidad nilang lahat ang pagkamatay ni Zoe at maaari silang makasuhan ng pagpatay kung hindi nila ito gagawin. Alangan man ay nakumbinsi ang grupo na tumulong, kaya naman kinuha ni Frank ang serum at tinurok ito sa katawan ni Zoe. Nag-aantay ang lahat sa muling pagkabuhay nito pero walang nangyari. Napansin ni Nico na paparating ang security guard sa lab kaya't nagtago sila. Nang tuluyang umalis ang guard, bumalik ang grupo sa lab. Laking gulat nila nang makita nila si Zoe na nakaupo sa mesa. Sinubukan ni Frank na i-examine si Zoe pero hinablot ni Zoe ang kamay ni Frank at tinanong ni Zoe kung kamamatay lang ba niya. Nagsagawa ang grupo ng MRI scan kay Zoe at nadiskubre nilang bukod sa lubos na gumaling na ang kanyang katawan, kakaiba rin ang brain activity niya. Karaniwan ay halos 10% lang ng ating utak ang ating nagagamit. Ngunit sa kaso ni Zoe, kinagamit niya ang buong 100%. Di kalaunan ay halatang may mali sa inaasta ni Zoe. Sa paggamit ni Zoe ng buong 100% ng kanyang utak, nagkakaroon siya ng iba't ibang kapangyarihan tulad ng telekinesis kung saan kaya niyang kontrolin ang mga bagay gamit ang kanyang isip. Telepathy, kung saan nalalaman niya kung ano ang iniisip at sasabihin ng iba. At pati na rin ang kakayahan na dalhin ang iba sa kanyang katakot-takot na mga alaala. Lalong natakot ang grupo sa pagbabagong ito ni Zoe at naintindihan nila na hindi na siya ang Zoe na kilala nila. Sinabihan ni Frank ang grupo na magpanggap na normal ang lahat kapag andyan si Zoe hanggang sa makahanap sila ng solusyon. Ang hindi nila alam ay nasagap itong lahat ni Zoe at ikinagalit niya ito. Sa paglipas ng mga araw ay mas naintindihan ni Zoe ang kakaibang mga pagbabago sa kanyang sarili. Nangitim ang mga daliri niya at ang pinagturukan sa kanya at patay-sindi ang ilaw habang andyan siya. Nalaman din niyang nakukuryente siya kapag siya ay nasa tubig. Isang gabi ay lumapit si Zoe kay Frank para tanungin kung ano ang mga pagbabagong kanyang nararanasan. Naaalala niyang nakakulong siya sa isang nasusunog na apartment. Pinaliwanag ni Frank na ito ay isa lamang traumatic na alaala mula sa kanyang pagkabata na naging bangungot niya. Dati pala ay nakulong si Zoe sa isang nasusunog na building kung saan may narinig siyang tao na humihingi ng tulong. Nakakita din siya ng sunog ng mga kamay na umaalpas mula sa ilalim ng isang pinto. Kasunod nito ay tinurukan ni Frank si Zoe ng isang mahinang pampakalma bago ito iwan ng mag-isa. Maya-maya ay binisita ni Eva si Zoe para kamustahin siya. Pero nang lumabas ito ng kwarto ay nagimbal ito nang makitang siya ay nasa isang nasusunog na gusali. Sa hallway ay nakita ni Eva na may batang babaeng may hawak-hawak sa kanyang kamay. Nawala ang bata at biglang pinalibutan si Eva ng nag-aapoy na mga kamay na pilit siyang inaabot. Isa sa mga ito ang humablot sa kanyang kamay at siya ay nagising ng sumisigaw. Nang puntahan siya ng kanyang mga kagrupo, kitang-kita na may marka ng paso ang kanyang kamay. Napansin ni Frank ang pagkakapareho ng panaginip na ito ni Eva at ng mga bangungot ni Zoe. Bago pa man niya ito lubos na maintindihan, napag-alaman ni Nico na may misteryosong nagmamatyag sa kanilang mga gawain at nagdada-download ng data mula sa kanilang system ng ilang buwan na. Natatakot sila na alam na nito kung nasaan sila at banta ito sa kanilang seguridad. Nang malaman na sila ay nasa peligro, sinabihan ni Frank ang grupo na tumakas na ng lab. Napansin ni Nico na wala na sa sofa si Zoe kaya't nagmasid ito sa paligid. Nang pumatay-sindi ang ilaw, ay biglang sumulpot ito sa likod ng lalaki. Nagmakaawa si Zoe kay Nico na maipaliwanag sa kanya ang mga pagbabagong iniinda niya. Nagtangka pa nga itong akitin at halikan si Nico upang manipulahin siya pero umayaw ang lalaki. Malaking pagkakamali ito at dahil dito ay nagising ang demonyong nakatira sa loob ni Zoe. Naging itim ang mga mata nito at nagdilim ang kwarto. Pinapakalma siya ni Nico
Pero bigla na lang naglaho ang babae at makikita sa security camera na biglang hinila si Nico ng isang misteryosong puwersa paloob sa isang aparador habang ito'y nagsisisigaw at nagmamakaawa pero walang nakakarinig sa kanya. Biglang nagpakitang muli si Zoe at ginamit niya ang kanyang telekinesis para durugin ang aparador at brutal na patayin si Nico. Samantala, chinek ng iba pang mga kagrupo si Zoe at nakita nilang kaswal na nakaupo ito sa sofa. Hinanap nila sa kanya si Nico pero nagpanggap siyang hindi niya alam. Nag-alala si Clay at nagtangkang humingi ng tulong pero biglang nawala ang kuryente. Sa galit ay pinrangka ni Clay si Zoe at pinipilit niya itong umamin kung ano ang mga ginawa niya. Nakakatakot na tahimik lang si Zoe at ginamitan niya ng lakas si Clay para siya ay mabulunan gamit ang sarili nitong vape. Sumugod ang iba para tumulong pero huli na ang lahat at patay na si Clay. Lumingon si Frank kay Zoe at nakita niya ang nakakatakot nitong pagngiti. Dito, nalaman ni Frank na si Zoe ang may pakana ng lahat ng ito. Maya-maya ay namatay muli ang ilaw at muling nawala si Zoe. Alam ni Frank na siya na ang isusunod nito kaya't napagdesisyonan ng lalaki na patayin si Zoe. Gumawa si Frank ng isang injection na puno ng nakamamatay na chemical, mga tipong ginagamit para i-euthanize ang mga hayop. Sinabi niya ang plano kay Eva at pinatatago siya hanggang sa makabalik ang lalaki. Nahanap ni Frank si Zoe sa hallway at kinumbinsi ang babae na naghahanap na sila ng solusyon. Maluha-luhang tinanong ni Zoe si Frank kung mahal pa ba siya nito at sinabi ng lalaki na oo, ngunit nabasa ng babae ang utak ng lalaki at nalaman niyang hindi ito totoo. Dito nalaman ni Zoe na iba na ang pananaw sa kanya ng kanyang fiancé na hindi na siya mahal nito at ayaw na siya nito. Sa sobrang galit ay binali nito ang leeg ni Frank, patay agad ang lalaki. Tinurukan ni Zoe ang kanyang sarili ng natitira pang serum para lalo pa itong lumakas. Samantala, inaayos na ni Eva ang injection ng mga kemikal para tapusin na si Zoe. Pero nang lumapit siya kay Zoe, ay nahatak muli si Eva sa nasusunog na building. Doon ay muling nakita ni Eva ang batang babae na sa katunayan ay si Zoe noong bata siya. Binigyan siya ng bata ng isang kahon ng posporo at nalaman ni Eva na si Zoe pala ang nagsimula ng sunog dati. Doon nalaman ni Eva kung bakit binabangungot si Zoe at yun ay dahil sa nakokonsensya siya sa ginawa niya at sa mga taong napatay niya sa building. Pinatahan ni Eva ang batang Zoe at sinabihang hindi niya iyon kasalanan lahat. Pinakiusapan niya ang bata na buksan ang pinto ng kapitbahay nito pero bigla silang naantala ng matandang Zoe na ngayon ay malademonyo na ang anyo. Mabagal nitong nilapitan ng dalawa, itim ang kanyang mga mata at nasusunog ang balat. Pero bago pa man ito makalapit ay binuksan ng batang Zoe ang pinto ng kapitbahay at nilamon sila ng napakalakas na liwanag. Yun pala ay naiturok na ni Eva ang injection sa dibdib ni Zoe. Humingi ng tawad si Zoe dahil naintindihan na niya ang kanyang pagkakamali. Tinurukan ulit siya ni Eva at tuluyan na itong namatay. Nagsidatingan ang mga paramedic at bumbero sa facility. Nilapitan si Eva ng isa sa mga bumbero pero dito nalaman ni Eva na nawawala ang katawan ni Zoe. Ang bumbero pala ay walang iba kundi si Zoe. Sinubukan ni Eva na tumakas ngunit binali din ni Zoe ang kanyang leeg at kinamatay niya ito. Sa huli ay nilapag ni Zoe ang katawan ni Frank sa mesa at tinurukan niya ito ng serum. Muling nabuhay ito upang sila ay magsama. Yan ang kwento ng pelikulang The Lazarus Effect na gawa noong 2015. Mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng like at i-turn on ang notifications para sa pangmalakasang Pinoy recap para sa inyo. Salamat sa panonood at sa susunod, mga kaibigan.